Hi guys! For today's video, patitikimin ko kayo ng kaldereta ala Tita Jerinyo. So ngayon nga guys, napilitan ako magluto dahil nagrereklamo na yung mga anak ko na puro na lang daw sila laging delata. So eto nga, tignan nyo kung paano ko niluto yung kalderetang to. So ayun na nga guys, sinanda ko na yung ating baboy, bawang at sibuyas. Ayan, tapos meron din niyang bell pepper at meron din siyang patatas at carrots. So, dito nga guys, lalagyan din natin yan ng tomato sauce at ng Reno. So, ito yung mga magiging ingredients niya sa aking paglulutong gagawin. At nakalimutan ko pala banggitin guys, yung magic sarap at saka yung ating paminta na isasama natin sa ating pagluluto. At ayun na nga guys, for the first time magluto ng tita ng ganito na ito daw yung tinatawag na kalderetang baboy. So, nagpaturo lang ako sa aking husband kung paano tulutuin kasi nga umay na yung mga bata sa mga niluluto ko or pagka kumakain kami rito, minsan mga frozen food, kaya gusto nilang ipagluto ko sila. So, ngayon tinry ko ha. Kaya yung mga ibang way ng pagluto ng kaldereta, ito naman yung version ko kasi talagang hindi ako nagluluto ng kaldereta. So, tinry ko lang. Tignan nyo na lang kung tama or same lang sa inyo. At ang una ko ang ginawang step is ginisa ko yung bawang at sibuyas. Tapos nung luto na siya or nung nagbabrown na siya, isinunod ko na dyan yung baboy. Tapos hinalo ko na yung baboy together ng bawang at ng sibuyas. And then nilagyan ko yan ng paminta, tapos ng magic sarap. And then isinama ko na din ang bell pepper para mas matagal yung pagkakasaalang ng bell pepper. Tapos isunod natin guys ang patis, panimpla. Mas madalas akong gumagamit ng patis kesa asin kasi mas malasa para sa akin ang patis kapag ako'y nagluluto. So, ayan nga, nilagay ko na siya. After nyan guys, takpan lang natin yung ating baboy. Tapos, pakuluin natin siya ng hanggang 5 minutes para lumambot yung karne. And then, kapag malambot na siya, ilagay na natin guys ang carrots. Tapos, isunod naman natin guys dyan ang patatas. So, ayan yan. Imimix lang natin siya together ng ating mga ingredients at ng baboy. Tapos, halu-haluin lang natin siya guys para magpapantay yung pinakalasa niya ng alat niya. Kasi, diba nilagyan nga natin siya ng patis. So, ayan nga guys, hinalo ko lang siya ng hinalo. Tapos, isusunod na natin dito guys ang Reno spread o liver spread. Ayan, nilalagyan ko ng ganyan para mas malasa siya. Tsaka ganyan yung instruction sa akin ng aking Diyosawa. Ilagay daw ang Reno. So, ayan nga guys, hahaluin mo lang ulit yan para magpantay yung pinakalasa niya. At ilalagay mo na dyan yung tomato sauce. Dito guys, sa tomato sauce, maliit lang yung nilagay ko since konti lang yung baboy. So, ayan, simutin lang natin siya ng simutin guys hanggang sa maubos ang tomato sauce. Tapos, syempre, lagyan natin ng konting tubig together with tomato sauce para naman medyo may sabaw-sabaw siya, diba guys? So, ayan guys, haluin lang natin yan at pakuluin natin ng 5 minutes ulit. So, fast forward na nga tayo guys for today's video at ayan, nakalipas na yung 5 minutes. So, ready to serve na yung ating kalderetang baboy na niluto ko. Eto, hindi man to yung perfect kaldereta na katulad ng mga talagang nagluluto sa mga kusina. Eto, first try ko palang magluto ng kaldereta since talaga hindi naman ako nagluluto nito. Pero guys, talagang marunong ako magluto. Hindi ko lang alam yung iba lutuin. So, ayan, pag hindi ko alam, nagpapaturo ako sa aking asawa. Hope magustuhan to ng mga bata kasi nga nauumay na daw sila sa ulam. Gusto naman daw nilang magluto ako. Ngayon lang ako ulit nagluto kasi nga medyo pagoda tayo palagi. Kaya yan, sana magustuhan nila.